Hello guys! At nandito na po kami ngayon sa Iloilo. Nandito po kami sa Garin Farm. Nagpunta po kami ng Pilgrimage Cross. And kasama po namin ang aming pong family. At ngayon po ay day 1 ng aming pong tour dito sa Iloilo. Yun po. So marami po kami ipapakita sa inyo na mga maganda pong lugar at mga masasarap na pagkain mula po dito sa probinsya ng Iloilo. Ayun lang po. So, abangan nyo po ang aming pong mga adventure dito po sa Iloilo. See you soon guys! Bye! Hello again mga kapatid and welcome ulit sa ating panibagong kwento ng ating adventure. At sa episode na ito, samahan nyo kami at saksihan ng makulay na kultura, kasaysayan at syempre masarap na pagkain dito sa Iloilo. So let's go! Ang Iloilo ay matatagpuan sa Western Visayas region. Binansagan itong City of Love hindi lang dahil sa tanawin kundi dahil sa kilalaang mga Ilonggo sa kanilang pagiging warm and hospitable people. Una namin pinuntahan ay ang bayan ng Gimbal, isang tahimik pero napakamakasay-sayang bayan na matatagpuan sa southern part ng Iloilo. Alam niyo ba, ang pangalang Gimbal ay nagsimula sa sinuunang instrumentong pangmusika na tinatawag ding gimbal. Ginamit ito noong unang panahon ng mga lokal bilang babala kapag may paparating na mga pirata. Marami pa kaming nadaanan ng mga lugar na puno ng kwento at kasaysayan. Isa na rito ay ang pambihirang simbahan na Miag-Ao Church. Isa itong UNESCO World Heritage Site na itinuturing na isa sa may pinakamahusay na halimbawa ng Baroque architecture sa Pilipinas. Itinayo ito noong 1787 sa ilalim ng pamumuno ng mga Spanish friars. Gawa ito sa adobe at limestone na inani pa mula sa bundok ng Igbaras at pinagtulong-tulong ang buhatin ng mga lokal noong unang panahon. Ayon sa kwento ng aming guide, may kakaibang sistema raw noong araw. Kapag nakapagbuhat ka ng bato papunta sa simbahan, may kapalit itong pagkain. Kapag hindi mo naman daw ito nagampanan, ay may kapalit itong hagupit ng latigo. Ang sunod naming destinasyon ay ang Garin Farm, isang inland resort na may temang leisure, agriculture at religion. Pagpasok pa lang sa salubong agad sa iyo ang isang working farm. May iba't ibang uri ng pananim at mga alagang hayop. Dito rin mismo kinukuha ang mga sariwang sangkap para sa kanilang sariling restaurant. Marami rin silang activities na pwede mong subukan. May swimming, fishing, zipline at kayaking. Perfect para sa mga naghahanap ng konting adventure habang namamasyal. Pero ang pinaka-tumatak sa amin dito ay ang tinatawag nilang Pilgrimage Hill. Isang paglalakbay pataas, hindi lang physical kundi spiritual din. Kung trip mo siyang akyatin, meron siyang mahigit 400 steps na hagdan. Dito makikita mo ang siyam na eksena mula sa buhay ni Jesus, simula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. Pero kung medyo mainit ang panahon, gusto mong isave ang lakas mo, may shuttle din na masasakyan papuntang Tuktok. Pagdating mo doon, meron kang mapapasukan ng madilim at tahimik na meditation tunnel. Sumisimbolo ng pagsubok at paghihirap sa ating buhay. Sa dulo, daang-daang liliwanag ang paligid. At paglabas mo, bubungad ang isang nakakasilaw na tanawin na akala mo'y langit. Pinuntahan din namin ang distrito ng Molo. Dito makikita ang Molo Mansion. Itinayo noong 1926. Ang bahay na ito ay isa sa mga natitirang halimbawa ng colonial era architecture sa Iloilo. Natenga ang mansyon na ito ng ilang dekada. Muli itong binigyan ng buhay nung ito ay binili at isinailalim sa restoration ng SM Group noong 2015 upang mapanatili ang natatangin nitong kagandahan at kahalagahan pangkultura. Sa loob nito matatagpuan ang kultura, isang shop na tampok ang iba't ibang gawang Pilipino. Mula sa handicrafts, barong, accessories, hanggang sa local delicacies, talagang nakakabilib ang galing ng mga Pilipino. Sa tabi lang ng Molo Mansion, may nakita kaming food park. Dito namin natikman ang authentic pansit molo. Nag-order din kami ng pansit palabok, halo-halo at marami pang iba. At dahil food trip mode na kami, dumiretso na rin kami sa Roberto's. Sikat na sikat to sa kanilang siopaw na may kakaibang lasa. Pag natikman mo, sabihin mo tsamba. Hindi rin namin binalampas ang Decos, ang isa sa mga original La Paz Batchoy spots dito sa Iloilo. Kung trip mo noodle soup, need mo siyang matikman, promise. Isa lang talaga ang masasabi ko, kung mahilig ka sa pagkain, Iloilo ang isa sa mga best place para mag food trip. Ewan ko kung bakit, pero ibang level ang sarap na pagkain dito.
Sunod naman namin pinuntahan ang Casa Marikit, isang tahimik ngunit napakamakasay-sayang tahanan na itinayo pa noong 1803. Isa ito sa pinakamatandang heritage house sa Iloilo at dating pagmamayari ng mga pamilyang Habeliana. Minana ito ni Maria Villana na mas kilala bilang Marikit, meaning beautiful. At siya rin ang naging asawa ni Fernando Lopez Sr., ang dating Vice Presidente ng Pilipinas na nagsilbi noong termino ni Marcos. Binisita din namin ang Haro Cathedral, isang makasaysayang simbahan na itinayo noong 1874. Tahimik na saksi sa makulay na kasaysayan ng Iloilo. Sa itaas ng hagdan sa harap ng simbahan, matatagpuan ang imahe ng Nuestra Señora de Candelaria na kung saan di umano ay tinuturing na nagmimilagro. Ito naman ang Casa Emperador Brandy Museum, kauna-unahang brandy museum sa buong Pilipinas. Dinisenyo ito na parang isang Spanish bodega noong unang panahon. Sa loob, makikita mo ang iba't ibang exhibit na naglalahad ng paggawa ng brandy. At ang pinakamasarap sa lahat, may free taste ng brandy sa dulo ng tour. Kaya siguradong may matututunan ka na, may matitikman ka pa. At dito na muna nagtatapos ang day 1 ng aming Iloilo trip. Kung nag-enjoy kayo sa vlog na to, please don't forget to like and subscribe para updated kayo sa mga susunod pa naming mga lakad. Kita-kits uli sa day 2 ng aming Iloilo adventure. Dito lang sa Journey Forever. Hanggang susunod mga kapatid. Bye!